May isang napakalaking balita ngayon na siguradong makakaapekto sa crypto industry. Hindi lamang po sa US, kundi pati sa buong mundo, kabilang na ang Pilipinas. Ayon po sa mga ulat, si US President na si Donald Trump ay muling siya po ay pipirma ng isang executive order na magtatanggal po ng mga restrictions sa crypto banking. Ibig sabihin ay mas magiging madali para sa mga crypto firms na magkaroon ng access sa mga banking services. Pero ano nga ba ito? Ano nga bang ibig sabihin nito? At bakit po ito napakahalaga? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po yung description natin dito sa ibaba. At ayan, simulan po natin sa kung ano po ba ang Operation Choke Point 2.0. Ayan. At paano po nito naapektuhan ang crypto industry. Ang tinatawag po na Operation Choke Point 2.0 ay isa po itong pulisiya noong administrasyon ni dating Pangulong Biden na tila pumipigil sa mga bangko na makipagtransaksyon sa mga crypto-related businesses. Parang sinasabi nito sa mga financial institutions na delikado ang crypto. Kaya maraming crypto firms ang nahirapang magkaroon ng banking partners. Dahil dito ay marami pong crypto companies ang hindi nakakuha ng access sa mga pangunahing banking services na syempre nagresulta sa mas mabagal na adoption ng crypto sa US. Ngayon ay balak po ni Pangulong Trump na tanggalin ang mga restrictions na ito sa pamamagitan po ng kanyang bagong executive order. Ayon po sa mga opisyal ng White House, nagsisimula ng kumilos ang gobyerno para alisin ang mga balakid na ito at muling bigyan ng pagkakataon ang crypto industry na lumago. Ngayon ay paano nga ba babaguhin ng bagong executive order ang Federal Reserve policies? Ayan. Isa pang malaking pagbabago na maaari pong idulot ng bagong executive order ni Pangulong Trump ay ang pagbago ng Federal Reserve policies patungkol po sa crypto banking. Sa ilalim po ng administrasyong Biden, mahigpit ang Federal Reserve sa pagbibigay ng master accounts sa mga crypto-focused banks tulad po ng Custodia Bank. Ang master accounts ay mahalaga dahil ito po ang nagbibigay sa mga bangko ng direct access sa Federal Reserve na nagpapahintulot sa kanila na mag-operate ng mas malaya at saka efficient. Ngunit dahil sa mga dating restrictions, maraming crypto banks ang hindi nabigyan ng master accounts. Kaya hindi nila nagampanan ng maayos ang kanilang serbisyo sa crypto industry. Ngayon, posibleng isa ito sa mga babaguhin ng bagong executive order ni Pangulong Trump. Kung magtatagumpay ito, mas maraming crypto banks ang maaaring makakuha ng master accounts at mas magiging accessible ang crypto sa mainstream financial system. Ngayon ay bakit naman po biglang sumusuporta itong si Elizabeth Warren sa crypto banking? Ayan. Isa pang nakakagulat na pangyayari ay ang biglang pagbago ng pananaw ni Senator Elizabeth Warren tungkol po sa crypto banking. Kilala po itong si Warren bilang isa sa mga matinding kritiko ng crypto industry. Pero kamakailan, sinabi niya sa isang Senate Banking Committee hearing na ang debunking o ang hindi patas na pagtanggal ng access sa banking services ng mga crypto firms ay isang tunay na problema at kailangan po itong ayusin. Yan. Mukhang ang bagong pulisiya ni Pangulong Trump ay nagbunsod ng pagbabago sa pananaw ng ilang mga politiko pagdating sa crypto. Kung magpapatuloy ito, maaaring mas maraming batas ang maipasa upang protektahan ang crypto industry sa US at sa ibang bansa. Ngayon ay ano pa ang mga plano ni Pangulong Trump sa crypto industry? Hindi ito ang unang pagkakataon na gumawa si Pangulong Trump ng aksyon patungkol sa crypto. Sa kanyang pagbabalik sa White House, naglabas siya ng 2 executive orders na may kinalaman sa cryptocurrency. Una ay itinatag ang Presidential Working Group on Digital Asset Markets. Isa po itong grupo na tututok sa
pagde-develop ng mga crypto policies sa US. Pangalawa ay ang paggawa po ng US Strategic Bitcoin Reserve. Isang plano na magkaroon ng sariling Bitcoin Reserve ang gobyerno ng US na maaring palatandaan na kinikilala na nila ang kahalagahan ng crypto bilang isang digital asset. Ngayon, kung matuloy po ang bagong executive order ni Pangulong Trump na nagpapahintulot sa mas malayang crypto banking, posibleng magkaroon po ng mas malawakang adoption ng crypto, hindi lamang po sa Amerika kundi sa buong mundo. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Mukhang positibo po ang magiging epekto ng bagong executive order ni Pangulong Trump para sa crypto industry. Kung matatanggal ang mga hadlang sa crypto banking, mas maraming tao po ang magkakaroon ng access sa crypto at mas lalaki na rin ang buong industriya. Para sa atin bilang mga Pinoy traders at investors, ito ay isang magandang balita. Pero syempre, kailangan pa rin nating maging maingat. Habang lumalaki po ang adoption ng crypto, dapat ding patuloy nating pag-aralan ang mga risk at saka tiyakin na ligtas at maingat tayong nag-i-invest. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.